Basahin at intindihin mo ang lahat ng nakasaad dyan sa kasunduan bilang pagiging kasambahay mo rito. Kung may gusto kang itanong at may ayaw ka pa, pwede mo namang sabihin sa akin nang mapag-usapan natin na maayos. Opo, binabasa ko na. Bale, ang nakalagay po rito kung sakali mang mag-resign ako, tanggalin niyo na ako. May matatanggap akong pera kapalit ng pananahimik? Oo, dahil kung ano man ang malaman o matuklasan mo habang nananatili ka rito. Dapat hanggang dito lang at hindi mo dapat ilalabas at ipagsasabi kung kani-kanino. Dahil sa oras na malaman namin na may nakakalabas na impormasyon galing dito sa pamamahay ko, papatayin kita. At hindi ako nagbibiro. Ano po bang mga pwede kong malaman dito na hindi ko pwedeng ipagsabi sa iba? May 3 akong asawa. Ho? 3 asawa niyo? Oo. At may mas malalim pang rason kung bakit 3 sila. Pwede mo silang kaibiganin, pero hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Dito sa pamamahay ko, wala kang ibang kakambi kundi ang sarili mo lang. Naiintindihan ko ho. Kung desidido ko na magtrabaho dito, pirmahan mo na yung kasunduan. Teka lang ho, Don Armando. Tama bang nabasa ko na ako lang ang nag-iisang kasambahay rito? Sa laki po ng bahay niyo, wala akong ibang makakatulong? Bakit po? Hindi nagtatagal ang mga kasambahay. Ang iba nasisilaw kagad sa perang kapalit kapag umalis sila sa bahay ko at nananahimik. Huwag ka mag-alala. Kumikilos din naman sa gawaing bahay ang mga asawa ko. Paano po kung... Ano ho yun? Labas na muna ako. Magdesisyon ka na kung tutuloy ka ba rito o hindi. Aswang Radio. Naiisip mo ba kung ano naiisip ko, Popoy? Hindi. Ano nga bang naiisip mo? Naiisip ko na ang gwapo ni Don Armando para magkaroon ng 3 asawa. Oo nga no. Medyo na-intriga tuloy ako kung ano kayang itsura niya para magkaroon ng 3 babae sa buhay niya. O, diba? Tsaka ang mysterious niya rin talaga. Bakit kaya binabayaran niya pa ng pera? Resign man o tinanggal? Anong meron at gusto niyang patahimikin yung mga taong pumapasok sa bahay niya, diba? Well, napapaisip din ako dyan, Pao. At ang tanong, tutuloy kaya siya sa pagpasok doon kahit hindi siya sigurado kung ano ba talagang meron kay Don Armando? Ay, nako. Gusto ko rin makilala ang mga asawa niya, ha? And I have a feeling na magaganda rin sila. O mukhang pera. Siyempre, di ba? Sino ba namang papayag na may kahati ka? Yes. Isa pa nga lang, parang ang sakit na nun. And at the Tama. same time, uncomfortable. Dahil kasama mo sa bahay. Ano pa kaya yung may 2 kang kahati? Di ko rin siguro kayang i-take yun kung ako man yun. Pero ayun na nga, bakit hindi natin ituloy na yung kwento para malaman na rin natin kung ano ang naging desisyon ni ate girl. Mabuti pa nga, Pao. Dahil alam mo, naghihintay na rin ang mga nakikinig sa atin. Tama ka dyan. Pero bago yan, please like, share, subscribe, and ring the bell button kung hindi pa kayo nakapollow. At para updated kayo palagi sa mga bagong upload na kwento dito sa Aswang Radio. Let's go! Aswang Radio. Magandang araw po sa inyo, Paula and Popoy. Sa inyo na rin po ng mga nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Vivian. Hindi ko po tunay na pangalan. Sa totoo lang po, hanggang ngayon, may takot pa rin sa aking magkwento sa iba tungkol sa karanasan kong ito. May ilan naman na pong nakakaalam tungkol dito pero ito po ang unang beses na ikukwento ko to ng alam kong maaaring maraming makarinig. Hinahabol pa rin po ako ng bangungot tungkol sa nangyari sa akin. Halos 8 taon na rin po ang nakalilipas. Sa tuwing sasabihin ko sa iba ang tungkol dito, pakiramdam ko bigla na lang susulpot si Don Armando para patayin ako.
Tulad ng sinabi niya noong bago pa lang ako pumasok sa kanila. Nang sabihin niyang may 3 siyang asawa, labis kong ikinagulat yun. Pero mas tumatak sa akin ang naging banta niya. Kahit na may pag-aalangan, itinuloy ko po ang pagpasok sa kanila bilang katulong. Ang sahod ba naman sa isang buwan ay 10,000? Nung panahon sobrang laki na nun kaya naman nilunok ko ang lahat ng pag-aalangan at takot ko. Hindi ko naman akalaing ang pagpirma ko sa kasunduan ang siyang magpapahamak sa akin. At kahit matagal nang tapos, hinahabol ako ng alaala hanggang sa panaginip. Nakapagdesisyon ka na ba? Kasama ko ang mga asawa ko nang maipakilala ko sa'yo. Opo, tinatanggap ko po ang trabaho. Mabuti naman kung ganon. Kailangan na rin talaga namin ng mga bagong makakasama rito sa bahay, lalo pat pagiging abala kami sa paparating na anihan. Ito nga pala ang mga asawa ko. Magsipaso kayo. Sunod-sunod na pumasok ang 3 babae. Totoo nga ang sinasabi niya. At hindi siya nagbibiro. Pare-pareha silang magaganda. Pero ang 2 babae, mukhang nasa edad 40 na. Habang ang pinakahuling pumasok, sa tingin ko ay kaedad ko lang. Ang ganda niya. At ang kinis ng kanyang balat. Napapaisip ako kung bakit ganun ang naging sitwasyon nila. Kung bakit sila pumayag na 3 silang asawa ni Don Armando. Kung titingnan ang amo ko, malalaman mong may itsura nga siya nung kabataan. At kita pa rin naman yon. Matikas ang kanyang pangangatawan at lalo siyang nagmumukhang lalaki. Dahil sa kanyang bigote at balbas. Wala ni isa sa kanila ang ngumiti sa akin. Nakaramdam ako bigla ng kakaibang panlalamig. Ito ang una kong asawa, si Isadora. Siya ang madalas kong nakakasama sa pagpapatakbo ng mga negosyo ko kaya tulad ko, madalang mo rin siya makikita rito sa bahay. Magandang araw po, Ma'am Isadora. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Oh, you're too formal. Kahit Ate Isa na lang, walang problema. Sige po. Ate Isa. Ito naman ang pangalawa kong asawa at ang pinakabata sa kanilang 3, si Caroline. Siya ang madalas mong makakatulong sa mga gawaing bahay. Walang magiging problema at hindi ka naman gaanong mapapago dahil mabilis din naman siyang kumilos. Hello po, Ate Caroline. Ayos lang po bang tawagin kayong ate? Parang halos kaedad lang po yata kita. Ayos lang kung saan ka komportable. Pupwede ngang Carol na lang eh. Alam mo, sa tingin ko kasi, mas tumatanda ako sa Ate Caroline. Hindi naman ako mukhang matanda, di ba? Opo. Si Elena naman, siya naman ang panghuli kong asawa. Kapag may mga gawain dito na hindi mo kaya, o madalas ay lalaki lang ang may kayang gumawa tulad ng pagbubuhat ng mga mabibigat, siya tawagin mo. Siya makakatulong sa'yo. Kung hindi mo ako makita sa buong bahay, nasa bodega lang ako. O kung hindi naman ay nasa maliit na kubo, malapit yan sa may balon sa likod ng bahay. Doon mo ko puntahan. At ano nga pala ang pangalan mo? Ako naman po si Vivian. Salamat po sa trabaho. Napakalaking bagay po ng sahod ko rito para makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Dahil kadarating mo lang naman dito at nagaling ka pa sa malayo, maigi ay magpahinga ka na muna ngayon. Nakapagluto na rin naman si Carol. Kung sakaling magutom ka, kumain ka na lang. Meron naman sa kusina. Opo, salamat po. Elena, ikaw na muna maghatid sa kanya sa magiging kwarto niya. Sa bakante kwarto sa itaas, dun sa pinakadulo. Ha? Sige. Halika na, Vivian. Bukas ka na magsimula sa trabaho mo. Opo. Tahimik akong sumunod kay Ate Helena. Habang naglalakad kami at nakatalikod siya sa akin, para bang napakabigat ng mga hakbang niya habang nakatingin ako sa likuran niya.
Hindi ko rin alam kung bakit parang nakakita ako ng itim na parang malabong anino. Aura ang tawag nila doon. At lahat silang tatlong asawa, nakitaan ko ng ganoong aura. Madilim. Kung may kailangan ka, sa akin ka na lang magsabi imbis na doon sa dalawa. Mas mapagkakatiwalaan mo ko kumpara sa kanila. Ang sabi po sa akin ni Don Armando, wala raw po akong dapat pagkatiwalaan sa inyo rito. Bakit po ba? Medyo marami rin pong tanong na pumapasok sa isip ko. Dahil na rin po sa mga nakalagay doon sa kontrata. Hindi ko alam kung ano nakasulat doon dahil magkaiba ang kontrata ng mga asawa sa mga kasambahay. Kung anong sinabi ni Armando sa'yo yun na lang ang pakinggan mo. Total, siya naman ang amo. Ho? Di ba amo ko na rin ho kayo kasi mga asawa niya naman kayo? Tsaka bakit pati po kayo may kontrata? Kasal din po ba talaga kayo? Siyempre hindi. Alam mo naman sa batas, bawal ang magkaroon ng ibang asawa. Ang kontrata na tinutukoy ko ay ang mga patakaran na dapat naming sundin at bawal labagin. Sige, naintindihan ko na. Bakit nga po pala pumayag kayong tatlo kayo sa buhay niya? Hindi ba parang unfair naman po yata yun? Kapag nangangailangan ka, lahat ay handa mong gawin para sa pera. Yun lang ang sagot sa tanong mo. Siya, dito ang magiging kwarto mo. Kung naiinip ka, pwede ka namang maglibot-libot sa buong bahay. O kaya dyan, kahit dyan sa labas. So naman po ako maglilibot sa labas. Nakatayo tong mansyon niyo sa gitna ng gubat. Mabuti na nga lang po sinundo ako ni Don Armando sa bayan. Kung hindi, naligaw na siguro ako papunta rito. May ilog na malapit dyan at pwedeng liguan. Talaga po? Sige po, pupunta po ako pag may oras ako. Ay, maiwan na kita rito ha. Magpapakain pa ako ng alaga ko. Tumango na lang ako kay Ate Helena. Pagkatapos nun ay tinalikuran niya na rin ako. Sinira ko ang pinto. Tsaka nilibot ang paningin sa buong kwarto. Malinis at maayos. Medyo malaki ang kama. May maliit na mesa sa tabi nito at may nakapatong na maliit na lampara. May malaking wooden cabinet. Pero ang ikinatuwa ko, may sarili akong banyo. Sa sobrang tuwa ko, pinasok ko agad yon para tingnan. Pangsosyalin kahit ang itsura ng loob. Pero mas nanlaki ang mga mata ko nang makita ang itsura ng bathtub. May mga natuyong dugo. Dugo! May dugo! Bakit may dugo sa bathtub? Parang may pinatay. Anong nangyayari dito? Ba't ka sumisigaw? Dito po. May dugo po sa banyo. Akala ko naman kung ano na. Dugo lang pala. Ho? Anong dugo lang pala? Wala, darling. Ay nako, pasaway talagang huli nating katulong. Ang sabi niya, nilinis niya rito bago siya umalis. Huwag kang matakot. Dugo yan ang pang-apat na asawa ni Armando. Nakunan, hindi na rin kinaya kaya namatay. Ay, ang galing talaga. Ano pong magaling? Tsaka, tama po bang pagkakarinig ko? May pang-apat pang asawa si Don Armando na namatay? Oo, kaso masyadong matigas ang ulo. Kung sino pang magdadala dapat ng anak ni Armando, siya pang pinakamakulit. Nakunan siya sa sarili niyang kagagawan. Mahina naman pala ang loob kaya namatay rin siya. Kawawa naman po pala siya. Huwag mong kaawaan ng isang yun. Dapat lang din naman yan sa kanya eh. Tsaka para hindi na rin mawala ang atensyon sa amin ni Armando at mabaling sa bata. Mabuti na lang at parehas silang namatay. Ibig po bang sabihin nito, dito rin nakakwarto yung pangapat? Ano pong pangalan niya? Bernadette?
Oo, Bernadette ang pangalan niya. 2 buwan na rin simula nung mamatay siya. Simula nun, hindi pa namin napasok tong kwarto. Hindi ko alam na hindi pala napalinisan to. Hayaan nyo na po siguro. Ako na lang po ang maglilinis. Pero wala na po bang ibang bakanting silid? Baka kasi may multo na rito tsaka magpakita sa akin si Bernadette pati na yung anak niya. Babakat siya anak. Multo tsaka tiyanak? Huwag kang maniwala sa mga yan. Mas matakot ka sa mga may buhay dahil yung mga may buhay ang mas may kakayahan na saktan ka kumpara sa mga nakikita lang ng mga mata. Tama si Carol, wala nang ibang kwarto pero kung sakaling makakita ka man nga ng mga kinatatakutan mo rito, sabihin mo na lang sa amin na magawan namin ng paraan. Sige po. Pasensya na sa abala. Nagulat at natakot lang po talaga ako. Oh siya, sige na. Ikaw nang bahala rito. May mga panlinis naman dyan. Tsaka huwag ka na lang masyadong mapraning, okay? Sige na. Aalis na kami. At ikaw lang may iwan dito mag-isa. Seryoso ba kayo? Oo. At baka kung anong oras na rin kami makauwi. Huwag mo na kaming hintayin. Kumain ka sa baba kung nagugutom ka. Kapag dumilim na, pumasok ka na rito sa kwarto mo at huwag ka nang lalabas. Sige po. Mag-iingat na lang po kayo kung saan man kayo pupunta. Hindi na sila sumagot sa akin at iniwan na ako. Marahan nilang sinara ang pinto. Napalingon na lang ako sa kulay puting paliguan na nabahira ng pula na medyo nangingitim na. Kinakabahan po ako habang naglilinis. Iniisip ko pa lang na may namatay roon, parang tumataas na ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Tahimik ko na lang din ipinagdasal ang katahimikan ni Bernadette at sana huwag siyang magpakita sa akin. Mukhang kahit patay na siya, may inggit pa sa kanya ang ibang asawa. Kung bakit ba naman kasi hindi nilinis ng huling kapulong to eh. Hindi sana. Hindi ko na nalamang may namatay pala rito. Baka mamaya may iba pa akong malaman bukod dito Nang matapos akong maglinis, naligo na rin ako. Dahil sa nararamdamang panlalagkit ng katawan. Wala naman akong ibang naramdaman nun. Nang bumaba ako para kumain, parang mabibingi ako sa sobrang tahimik. Walang ibang tunog, kundi ang kutsara at tinidor kong tumatama sa babasaging plato hanggang sa napatigil ako sa pagsubo. May narinig akong garalgal na paghinga na hindi mismo sa akin ang gagaling. At hindi lang yun nag-iisa. Parang marami. Dahil sa hindi sabay-sabay na ritmo ng paghinga nila. Ano yun? Saan nanggagaling yun? Bakit parang may humihinga sa ilalim? Ay, Diyos ko! Ano ba yun? 3 beses pang may kumalabog mula sa ilalim. Pagkatapos nun ay nanahimik na ulit. Naalala kong sinabi pala ni Ate Helena na may alaga siya. Kaya naisip kong baka yun ang nag-iingay. May halo nga lang na pagtataka kung bakit parang sa ilalim galing. Wala ni isa sa kanila ang umuwi. Pero naghintay ako hanggang 10:00. Pero nadarang na ako ng antok kaya nakatulog na rin ako. Hating gabi nang magising ako at makarinig na naman ng kakaibang ingay. Parang may mabigat na hinihila. Rinig ko kasabay ng buhay na makina ng sasakyan. Nandyan na yata sila. Bumangon ako para bumaba at uminom ng tubig.
dahil nauuhaw ako nung mga oras na yon. Dinig na dinig ko ang ingay nila. Nag-uusap ang tatlong asawa. Pero hindi ko gaanong maintindihan dahil malayo pa naman ako sa kanila. Nang makarating sa ibaba, hindi ko sila matanaw sa malaking bintana. Pero maliwanag dahil sa ilaw ng sasakyan na tumatama sa mata ko. Dumiretso na lang ako sa kusina para kumuha ng tubig. Namatay na ang makina ng kotse. Malinaw ko na silang narinig na nag-uusap dahil doon. Helena, ikaw na bumuhat nitong sa akin. Alam mo naman na hindi ko yan kaya eh. Hindi ko nakasalanan kung mahina ka. Minsan talaga, walang pakinabang ang ganda. Bilisan nyo na dyan. Baka magising pa si Vivian dahil sa ingay nyo. Huwag na kayo magtalo-talo. Ipakain nyo na ang mga yan na makapagpahinga na rin tayo. Nangunot ang noo ko. Tsaka ako narinig ang isang mabigat na bagay na ibinagsak sa simento. Lahat yon galing sa ibaba. Pagkatapos nun, narinig ko na naman ang mga hingang garalgal at parang naghihingalo. Vivian, gising ka pa. Kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman po. Nagising lang ako pagdating nyo. Bakit ngayon lang po kayo? Tsaka ano yung maingay sa baba? Pasensya na at naistorbo ka namin. Naglalagay lang sila ng mga imbak na karne sa ibaba. May basement din sa ilalim. Doon ako naglalagay ng mga stock para sa negosyo ko. Bakit parang may humihinga na hindi ko maintindihan? Parang malaking hayop kasi medyo garalgal tapos malakas. Bay, naririnig ka? Wala naman kaming alaga bukod kay Helena pero nakatali ang alaga niyang aso doon sa may kubo. Ganun po ba? Baka nasa isip ko lang po. Sobrang tahimik kasi kaya baka naka-imagine lang ako ng mga tunog. Baka ang mabuti pa matulog ka na ulit, ha? Opo. Akma na akong aakyat ulit nang bigla namang magsisulpot ang mga asawa niya. Napatingin ako sa kanilang tatlo at halos manigas na ako sa kinatatayuan ko. Dahil sa mga itsura nila. Duguan ang kanilang mga kamay. Lalo na si Ate Helena na pati ang dilaw niyang damit ay may kumapit ng dugo. Para siyang may binuhat. Bakit puro dugo kayo? Hindi ba't sinabi ko na nga nagbuhat sila ng karne? Huwag kang mag-alala, wala namang kami pinatay. Hindi kami mamamatay tao kung yun ang iniisip mo. Wala naman po akong iniisip na ganun. Nagulat lang po ako sa itsura nila. Sige po, aakit na po ako ulit para makapagpahinga. Sige na, matulog ka na ng mahimbing at huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Aswang Radio. Nako, Pao! Mukhang kailangan muna nating i-post itong kwento. I-post natin! Kasi hindi pwedeng hindi tayo mag-react dito. Ay, hindi talaga pwede. Mula sa banyo hanggang sa naririnig niya mula sa ilalim. That was so creepy! Diyos ko, Lord boy! May sariling banyo nga siya. Pero may freebies. Ay, frozen dugo. From ex-wife number 4. Nako po! Pero nakunan daw. At ang sagot ng mga reyna ng mansyon? Dugo lang yan. Grabe. Abay, kung ganyan kababa ang pamantayan nila sa normal, baka pag may ulo sa ref, Grabe naman sabihin yan. nilang leftover lang yan. Naku! Tapos yung linya ni Ate Isadora, matigas kasi ang ulo kaya namatay. Ala, girl, ginawang kasalanan ng miscarriage. At huwag natin kalimutan ang ultimate warning. Ay. Mas matakot ka sa mga buhay Grabe kaysa sa naman mga yun. multo. Naku! Tama sila dyan kasi yung patay, wala nang
walang agenda. Pero yung mga buhay, mas may kakayahan nga naman silang manakit. Tama. I mean, tayo, kasi buhay rin tayo, di ba? Nako, Vivian girl! Run! 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 Don't just walk! Run! 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 Kapag may nararamdaman ka ng kakaiba, takbo na agad, diba, Poy? Oo nga, Pao. Eto pa ha, Nako. habang si ate girl kumakain, may mga humihingang parang hinihika sa ilalim ng bahay. Oo nga, boy. At hindi yung tipong hika lang, ha? Group effort na garalgal. Yung parang may buong choir ng mga halimaw sa basement. Tapos may sopranong tiyanak na tenor na aswang. Tapos biglang kalabog. 3 beses ha. Hindi sapat ang Grabe. isa. Kailangan Walang talaga isa. 3. At ang finale, boom! Rampang 3 misis. Naku! All out dugong fashion style si Helena. Talagang nagdilaw pa. Di mas nahalata. Nagbuhat lang daw ng karne. Karne saan? Sa slaughterhouse? Vivian, kung may naririnig kang halimaw at ang mga housemates mo mukhang galing sa crime scene, girl, tumakbo ka na lang. Wala nang lingon-lingon, takbo agad! Sabi nga ng matatanda, mas delikado ang tahimik na bahay. Pero feeling ko hindi pa rin aalis si Sender despite that. Feeling ko lang Kasi siya rin kasi mismo nagsabi na malaki ang pasahod, di ba nga, Poy? And malamang magsustay pa rin siya. Well, we're not really sure, Pao. Ang mabuti pa, ituloy na lang natin Yes. ang kwento para malaman natin Tara na. kung ano ang mga susunod na nangyari. Hindi ko na lang masyadong inintindi ang nakita ko nung gabing yon. Hindi naman lingid sa kaalaman ko ang mga negosyo ni Don Armando. Ang iniisip ko lang, kung bakit sa gabi pa sila kumukuha ng karne, kung pwede namang umaga o kahit tanghali. Kinabukasan, maaga kong sinimulan ang gawain ko. At totoo ngang tinulungan nila ako. Parang hindi man lang sila napuyat o napagod sa naging lakad nila. Kumusta naging tulog mo, Vivian? Ayos naman po. Komportable naman kasi malambot yung kama. Parang sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakahiga sa ganong kalambot na higaan eh. Ganun po palang pakiramdam. Ang sarap, hindi ba? Maniniwala ka ba na katulad mo lang din kami dati? Na kung hindi dahil kay Armando, hindi namin mararanasan ang lahat ng to. Dati lang din po kayong mahirap. Oo, tulad mo. Mga kasambahin niya lang naman din kami dati. Tapos inlock na kami na maging asawa. Pero syempre, may kapalit din ang lahat ng yaman na tinatamasa namin. Kapalit? Anong kapalit? It's for you to find out. Basta kung anong malaman mo, itiko mo lang ang bibig mo. Bakit? Parang napakalaki naman po yata ng sikreto nyo para bayaran at patahimikin lahat ng pumapasok dito. Kung ganun po pala, bakit hindi nyo na lang po itigil ang pagpapapasok ng iba rito? Total, mukhang kaya nyo naman po ng kayo-kayo lang eh. Basta, huwag ka nang masyadong maraming tanong. Kaya kung ngayon pa lang natatakot o nagdududa ka na, malaya ka namang umalis. Hindi po. Kailangan ko pong makaipon ng pera. Gusto ko po kasing makabalik sa pag-aaral. Iba pa rin po kasi kapag may hawak ang diploma eh. Pero alam mo, hindi naman lahat ng may diploma may magandang buhay. Iba pa rin ang madiskarte. Tama yan, Vivian. Mag-aral ka at taasan mo ang pangarap mo. Sa panahon natin ngayon hindi sapat ang maganda ka lang. Teka, pinaparinggan mo ba ako? Hindi porkit sa'yo napunta ang pagiging bata at... Itigil nyo ng pag-aaway nyo. Para kayo mga bata. Matatanda na kayo. Mahiya kayo kay Vivian. Hanggang sa matapos kami sa mga gawain, hindi natigil ang iringan ni na Ate Helena at Ate Carol. Halatang nagkakainisan na sila. Habang ako naman ay natatawa dahil para nga talaga silang mga bata. Nang dumating si Don Armando, doon lang sila tumigil. Pagkatapos ng tanghalian namin, nagpaalam ulit silang aalis at baka hating gabi na raw ulit sila makabalik.
Naiinip akong mag-isa. Kaya naman sinubukan kong lumabas at hanapin ang ilog na sinasabi ni Ate Helena. Napapikit na lang ako nang makadama ng sariwang hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Parang ang tagal kong hindi nakaramdam ng ganong kaginhawaan habang nasa loob ako ng mansyon ni Don Armando. Sinundan ko lang ang naririnig kong agos ng tubig hanggang sa matagpuan ko ang napakagandang ilog. Malinaw at kitang-kita ang ilalim. Naakit ako nitong maligo. Ang ganda naman dito. Maliligo ako. Tumalon ako sa tubig. Yumakap agad sa akin ang lamig nito. Halos hindi na maalis ang ngiti ko sa labi ng maya-maya lang naramdaman kong parang may kakaiba sa tubig. Para akong hinihigop at nang iangat ko ang sarili ko, napansin kong kumukulo ang gitna ng ilog dahilan para lumitaw ang mga naglalakihang bula mula roon. Ah, shit! Ano yun? Bakit bumubula? Tinitigan ko yung mabuti. Hindi ko malinaw na makita ang ilalim dahil sa tindi ng paggulo. Hanggang sa dahan-dahan akong napaatras nang makita kong may umaangat mula roon. Mahabang kamay, parang inaagnas at ang mga kuko'y ubod ng tulis. Tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Labis na panlalamig ang naramdaman ko. Pakiramdam ko. Anumang oras ay may biglang hahawak sa binti ko at hihilahin ako papunta sa ilalim ng tubig. Mabilis akong umahon nang hindi inaalis ang tingin sa kamay. Nagmadali ako sa pag-alis. Malamig ang hanging sumasalubong sa akin kaya yakap ko ang sarili ko. Pabalik-balik ang tingin ko sa ilog hanggang sa pakiramdam ko'y naliligaw na yata ako. Dahil hindi ko na matandaan ang daan pabalik. Sinusubukan kong tandaan pero hindi ko na talaga maalala. Hanggang sa nakakita ako ng isang barong-barong sa gitna ng naglalakihang puno. Sa labas, may nakaupong matanda. Naramdaman niya yata ang presensya ko kaya lumingon siya sa akin. Mukhang galing ka yata sa ilog, Eneng. Kumusta ang pagligo? May kamay ho. May kamay sa ilalim ng tubig. Anong kamay? Wala ka bang ibang kasamang naligo roon? Wala po. Ako lang po mag-isa. Kaya umahon po agad ako tsaka nagtatakbo. Para po kasing kalansa yung kamay sa ilalim ng tubig. Tapos matutulis yung kuko. Nako, sa tagal ko naman nang naliligo sa ilog na yon, ay hindi ko pa naman nakita kamay na sinasabi mo. Baka may iba kang nakasabay sa pagligo mo roon. Hindi mo napansin kaya naisipan kang takutin. Baka nga ho. Saan ka ba nakatira? Kayo na lang ulit may ibang nagawing tao dito. Si Helena ang madalas kong makita rito at naliligo dyan sa ilog kagaya mo. Kilala niyo ho si Ate Helena? Oo, kilala ko siya. Madalas ko rin siya kausap dito kaya kahit papaano ay naiibsan din ang inip ko. Kaya lang nitong mga nakaraang araw ay hindi na siya nagpupunta, mukhang abala. Abala nga po sila ngayon. Gabi na kong umuwi. Ako po si Vivian. Bago po nilang katulong. Hindi na ako magtataka. Halos buwan-buwan ay nagpapalit sila na katulong. Ako nga pala si Lolo Faustino. Matagal na akong naninirahan dito. Gusto mo bang tumuloy muna rito sa munti kong bahay? May mga damit naman akong pamalit dyan na mukhang kakasya sa'yo. Pagtitimpla na rin kita ng kape. Hindi po ba nakakaya sa inyo? Ay, hindi. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mahiya. Aligat, may makausap ako. Bukod naman kay Helena. Salamat po. Nilalamig na rin ho kasi ako eh. Tsaka wala rin po talaga akong kasama ngayon doon sa mansyon.
Baka gabihin na naman sila. Kesa naman pumapanis yung laway ko ron, kayo na lang pong kakausapin ko. Pwede ka naman pumunta rito tuwing naiinip ka. Mukhang hindi naman yata mahigpit ang amo mo. Ito tuwalya. Ibalot mo muna ang sarili mo tapos maghahanap ako ng pwede mong damitin, ha? Hintayin mo ako rito. Lamig na lamig ako nung mga oras na yon. Hindi rin naman nagtagal ay bumalik na si Lolo Faustino. Dala ang mga sinasabi niyang damit. Inabot niya agad sa akin yun paglabas niya. Kaya diyan ka magpalit sa loob ng kubo. Abay, pasensya ka na. Wala kasi akong banyo. Hindi ko na rin kaya gumawa dahil matanda na ako. Ay, ayos lang ho. Hindi naman po ako maarte. Ganito rin naman po sa probinsya namin. Sige na, pumasok ka na sa loob. Nagbihis ako sa loob. Panatag naman ang loob ko na hindi ako sisilipan dahil mukhang hindi naman ganong klase ng tao ang matanda. Nang matapos, komportable naman ako sa naging suot kong maluwag na puting t-shirt at mahabang palda na abot hanggang sa sakong ko. Bagay pala sa'yo ang damit ng anak ko. May anak po kayo? Nasaan po siya? Bakit hindi niyo po kasama? Nag-asawa na siya at iniwan ako. Mula nang mag-asawa siya, hindi na niya ako naalala. Kinalimutan niya na ako. Hindi man lang kayo dinalaw kahit isang beses? Hindi na. Pinaod niya na talaga ako sa limo. Pasensya na po sa sasabihin ko sa anak niyo ha. Pero wala pong utang na loob ang ganong klase ng mga anak. Hayaan mo na yan. Tinanggap ko na lang na mag-isa na lang talaga ako sa buhay hanggang sa mamaya pa ako. Huwag po kayong mag-alala. Kapag may libreng oras po ako sa mansyon, pupuntahan ko po kayo rito para hindi na kayo malungkot. Salamat, Bibian. Gusto mo bang magmerienda? Dinalan kasi ako ng mga stock ng pagkain dito ni Helena. Sige po, hindi ko tatanggihan yan. Nanatili ako roon ng ilang oras para makipagkwentuhan sa matanda. Doon ko nalaman ang buong kwento niya at hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Pinatay ang asawa ko ng mga aswang. Maganda ang asawa ko. Matalino, masipag. Kaya naman isang mayamang lalaki ang nakursunadahan siya sa trabaho niya. Inalok siya nitong maging asawa kapalit ang maragyang buhay. Pero pinili ako ni Gayang. Mahal na bahal namin ang isa't isa. Kaso gusto talagang sirain ng lalaking yon ang buhay namin. Buntis na siya sa anak namin pero hindi pa rin siya tumitigil. Pagkatapos po, anong nangyari? Hanggang sa mga anak ang asawa ko kay Dorothy. Akala ko titigilan na ni Raul si Gayang. Pero hindi pa rin. Hindi niya matanggap na sobra-sobra ang pagtatanggi ng asawa ko sa kanya. Kaya naman isang gabi habang pauwi ang asawa ko galing trabaho, pinalapa niya ang asawa ko sa mga alaga niyang aswang. Ano po? Alagang mga aswang? Paano niya po nagawain sa asawa niya kung mahal niya yun? Kung hindi rin lang daw, mapapasa kanya ay papatayin niya na lang. Dito na po ba kayo nakatira noon? Sa kabilang bayan talaga kami nakatira. Napilitan akong lumipat dito at magpakalayo-layo sa takot na makabalikan kami ni Raul at patayin kami ng anak ko. Hindi niyo man lang naisipang gumanti sa kanya? Siyempre, naisip ko rin yun kaso paano kung di hamak na mas malakas siya kaysa sa akin. Kung susugod ako ay baka ako lang din ang umuwing talunan. Kaya pinili ko na lang na hindi na lang maniwala at ipagkibit balikat na lang. Naniniwala naman akong darating ang panahon na mahabagsak din siya pati na rin ang buong pamilya niya. Opo, tama yan. Nanonood po sa atin palagi ang Diyos. Alam niya kung sino ang mga taong dapat na parusahan.
Nang nagsisimula ng dumilim ang langit at ang dami na naming napag-usapan ni Lolo Faustino, nagpaalam na ako para bumalik sa mansyon. Itinuro niya rin sa akin kung saan ang daan pabalik. Katahimikan ang sumalubong sa akin. Naligo lang ako ulit pagkatapos ay bumaba para magsimula ng magluto ng hapunan. Pero sumapit na naman ang gabi nang wala pa ring umuuwi sa kanila. Hating gabi ulit nang maalimpungatan ako sa pagdating nila. Maingat ulit sila pero hindi na ako nag-abalang bumaba at bumalik na lang ulit ako sa pagtulog. Kinabukasan, kumpleto sila sa hapag kasama si Don Armando. Musta ka naman dito sa mansyon, Vivian? Ayos ka na ba? Ay, opo. Don Armando, pero kahapon po lumabas ako para magpahangin. Nabanggit po kasi ni Ate Helena na may ilog na malapit kaya naisipang kong puntahan. Kaso, habang nililigo po ako, may nakita po ako sa ilog. Nakita? Anong nakita mo? May kamay po na umangat galing sa ilalim ng kumukulong tubig sa gitna. Parang kamay ng patay kasi kalansay na tapos matutulis yung kuko. Hanggang ngayon nga po kinikilabutan ako pag naaalala ko eh. Seryoso ka ba na nakita mo rin yun? Opo. Bakit? Nakita niyo na rin po ba yun? Buti nga po may napuntahan akong kubo ng matanda. Doon na muna ako nagpalipas ng oras. Kubo ba ni Mang Faustino ang sinasabi mo? Opo. Pero meron po ba talagang nagpapakita doon sa ilog? Akala ko nga po, hihilahin na ako papunta sa ilalim ng ilog eh. Kung nagkataon, baka bangkay na lang po ako ngayon. Nagkatinginan silang apat. Parang sila lang ang nagkakaintindihan. Hindi ko alam kung bakit parang may ibig sabihin ang palitan nila ng tingin. Hanggang sa nagsalita ulit si Don Armando. Mamaya, ikaw ang maglinis ng basement. Medyo makalat dun ngayon eh. Kadalasan si Helena ang gumagawa nun pero ikaw ang gusto kong gumawa ngayon. Sigurado ka ba dyan, Armando? Mas sigurado ang nasa ilalim kaysa sa akin, Isadora. Alam mo yan. Ayos lang naman po sa akin. Pero wala po akong maintindihan sa sinasabi niyo. Hindi mo kailangang maintindihan. Basta sumunod ka na lang sa kung anong inuutos sa'yo. Ikaw ang gusto kong mag-alaga sa ibaba simula ngayon. Tignan natin kung makakatagal ka ba rito sa amin. Sasamahan ko siya. Hindi, Helena. Hayaan mo siyang mag-isa. Kakayanin niya yon. Hayaan mo na po, Ate Helena. Kung hindi naman po ganun karumi ang lilinisin, kaya ko na nga po siguro yun na mag-isa. Sige, ikaw ang bahala. Alam mo naman kung saan ako hahanapin kapag kailangan mo ng tulong. Hayaan mo nga siya mag-isa na matuto siya. Helena, katulong siya rito. Bakit mo binibaby? Hindi ko siya. Sisimula na naman kayong dalawa. Tabahimik na nga kayo. Bakit hindi nyo kayahin itong si Isadora na magsasalita lang kapag kinakailangan? Si Isa na naman. Exactly! Because you're like that. Kung ayaw nyo palang kinukumpara kayo, bakit hindi kayo magsiayos? Let them be, Armando. Masyado nang magiging tahimik tong bahay kung gagayahin pa nila ako. Hindi ba, Vivian? Oo nga po. Ang cute nga po eh. Kasi para sila mga bata nag-aaway. Boring na nga po siguro masyado kung walang ganun. Natahimik na ang hapag pagkatapos nun. Isinasabay naman nila akong kumain sa hapag. Pakiramdam ko nga ay hindi naman ako katulong doon dahil wala naman akong masyadong ginagawa at hindi naman nila ako inaalila. Matapos mag-almusal, inutusan ni Don Armando si Ate Helena na dalhin ako sa basement. Doon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Siya. Iiwan na kita dito sa loob. Ikaw nang bahala sa sarili mo ha. Pero pag natatakot ka na, kumatok ka ng 3 beses sa pinto. Pupuntahan agad kita.
Ano po ba talagang meron dito? Bakit parang nakakatakot naman? Basta, tawagin mo ko agad. Yan ang lilinisin mo. Nilibot ko ang paningin ko sa buong basement. May kalakihan yun. Pero parang nahahati sa dalawa. Dahil natatakpan ang isang bahagi ng roll-up door, pero hindi naman yun nakakandado at nakababa lang. May mga naglalakihang frigidaire sa gilid at puro mantsa ng dugo ang sahig. Pero parang hindi patak ang mga yon. Mukhang may hinila dahil sa bakas. Masangsang ang amoy, malansa at nakakasuka. Ate Helena, Naputol ang pagsasalita ko dahil paglingon ko, mabilis nang lumabas si Ate Helena at malakas na ibinagsak ang pinto. may itatanong pa ako eh. Bigla naman siyang umalis. Nakakaloka. Nag-umpisa na akong maglinis. Pinilit kong wag pansinin ang masangsang na amoy habang dinadaanan ng mop ang sahig na parang may nakaladkad na laman. Malagkit, tumidikit sa tsinelas ko. Bawat hakbang ay may tunog na parang may pinipisa. Nanginginig ang kamay ko, pero tinuloy ko pa rin. Bigla na lang namatay ang ilaw. Ay, Diyos ko po! Napapitlag ako. Napakapit ako sa mesa sa gulat. Kumakabog ang dibdib ko. Nanginginig na ang tuhod. Tahimik. Walang kahit anong tunog maliban sa malalim kong paghinga. Napalingon ako sa dulo ng basement. Dahan-dahan, umangat ang roll-up door na nakababa. Hindi ko naman yun ginalaw. Wala naman akong ibang kasama para mag-angat nun. Habang umaangat ang bakal na pinto, unti-unti ko ring narinig ang mga garalgal na paghinga na minsan ko nang narinig. Mabilis ang bawat pulso ng puso ko. Gusto kong tumakbo, pero ayaw gumalaw ng katawan ko. At saka ko sila nakita. 3 pares ng madidilaw na mata, nakatitig sa akin, hindi kumikibo o gumagalaw. Nasa dilim pero malinaw kong nasinagan ang hugis nila. Mga matang tila gutom, buo ang galit. Hindi ko maipaliwanag kung tao o hayop pero malinaw. Hindi sila normal at kakaiba silang mga nilalang. Ay, Diyos ko, ano na to? Nilapitan ko ang pinto para tumakbo palabas. Pero nakalak sa labas. Ate Helena! Ate! Buksan mo to! Naramdaman kong papalapit sila. Mas bumigat ang hangin. Mas nanunuot ang amoy ng dugo. Mabilis akong lumapit sa pinto at kinatok ito. 1 beses, 2, 3. Ate Helena, bilisan mo! Ayoko na rito! May halimaw dito! Halika na sa labas. Ate? Ano yun, ate? Naghahalaga kayo ng mga halimaw? Bilisan mo na. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo. Tara, doon tayo sa kubo ni Mang Faustino. Hindi ako agad nakagalaw dahil takot na takot ako. Wala na siyang ibang nagawa kundi hilahin ako paalis sa teritoryo ng mga halimaw. Mabilis ang mga hakbang namin sa tuyong dahon. Aligaga si Ate Helena. Wari ba'y may tinatakasan. Nakarating kami sa kubo ni Lolo Faustino. Tulad kung saan ko siya unang nakita. Nakaupo ulit siya sa labas.
ginugupitan ang mahaba niyang balbas, nakakulay na rin ang kanyang buhok. Puting-puti. Nang makita niya kami, huminto siya sa ginagawa. Anong meron at dalawa kayong nagawin dito? May nangyari ba? Siya ang napili para maging pang-apat na asawa. Ano ho? Pang-apat na asawa? Anong sinasabi mo, Ate Helena? Tumuloy kayo rito sa loob. Hindi pwedeng may makarinig na pag-uusap natin. Ano po bang nangyayari? Naguguluhan na talaga ako. Ano bang meron? Ako? Ako bang pang-apat na asawa? Oo, halika rito sa loob at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Madali ka at baka may nakasunod sa iyo. Hulaan mo po'y kung gaano kataas ang level ng kaba ko. Itong si Vivian, hindi man lang tayo pinagpapahinga sa kaba. Kaya nga eh. Alam mo yung nakakatakot and at the same time nakakainis din. Oo. Para kasing lapitin ng kababalaghan itong si Sender, ayaw pa rin paawat. Ikaw ba naman makakita ng kalansay na kamay sa ilog? Hindi ka ba mapapaahon o mapapatakbo? Pero si ate mo nagawa pang makipagtsikahan sa matanda after that. Akala mo halos hindi mamatay sa takot. At sumagap pa nga siya ng chismis. Yes. Inalam pa yata ang talambuhay ni Tatang. Pero nakakaawa rin naman talaga siya, no? Oo naman, boy. Hindi ko magagawa yun sa tatay ko. Double kill eh. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya, kundi pati anak. Tapos, kinalimutan pa siya. Ay, nakakalungkot yun. Well, tama naman si Vivian. Walang utang na loob ang ganong klaseng Ay, anak. grabe naman. Pero nasa na nga kaya ang anak niya? Ay naku, wala akong pakialam doon. Dapat mga ganon ang pinapakain sa halimaw. Speaking of halimaw, Pao, Oh. yung nasa ilalim ng basement. Anong mga yun? Hindi ko alam. Ibig sabihin, yun ang naririnig niyang huminga? Sure na yon, pero ano sila? Tsaka ano kayang sasabihin ni Helena kay Vivian? At mukhang may alam din yung matanda, no? Well, actually, napansin ko rin yun. Diba? Kasi pinapasok niya yung dalawa sa loob. Kasi, baka raw may ibang makarinig. And feeling ko may big revelation na mangyayari sa susunod na eksena. Eh di tuloy na natin. As simple as that. Agad na sinara ni Lolo Faustino ang pinto ng kubo niya nang makapasok kami ni Ate Helena. Pinaupo nila ako sa lapag. Hindi ko alam kung bakit kumakabog ng matindi ang dibdib ko dahil parang may malalaman akong labis kong ikagugulat. At hindi nga ako nagkamali. Ano man ang marinig at malaman mo, Vivian, huwag ka agad manghusga. Ang mga nakita mo sa basement, hindi sila basta-bastang hayop lang. Ano po sila kung ganon? Mga aswang. Ano ho? Mga aswang? Bakit may mga alaga kayong aswang? Hindi kami ang may tunay na alaga sa kanila, kundi si Armando. Kaya 3 ang asawa niya dahil 3 rin ang mga aswang. Ang bawat isa sa kanila ay kailangan ng isang tagapangalaga, kapalit ang isang gantimpala. Yun ay ang kayamanan at isa pang kahilingan. Hindi ko maintindihan. Si Isadora ang unang asawa ni Armando. Humiling siya ng katalinuhan at diskarte sa aswang na inaalagaan niya. Si Ate Carol po. Inanggad niyang manatiling bata at maganda. Habang ako naman ay kakaibang lakas ang napunta sa akin. Kung ganon, ilang taon na si Ate Carol? Asing edad ko, mahigit 40. Tulad mo, dati rin kaming mga kasambahay. Pero hindi naman namin akalain na may ganoong sikreto si Armando. Dahil sa hirap ng buhay, inalok niya kami ng malaking halaga ng pera. Siyempre, pumayag kaming maging asawa niya. Pero hindi rin basta-basta ang naging pagpiling yun. Paano niya po kayo pinipili? Natatandaan mo ba ang nakita mo kamay sa ilong? Yun ay isa ring kamay ng mga aswang.
Sa madaling salita ay aswang din ang nakita mo kahapon. Ano naman po naging konektado yun sa pagpili? Dinala kami ni Armando sa ilog at nagpakita rin sa amin ang kamay na yon. Kapag nagpakita ang kalansay na kamay, ibig sabihin hinirang ka ng gabay para maging tagapangalaga ng kanilang lahi. Nagpakita po siya sa akin. Ibig sabihin, napili rin ako? Kaya ba ako naging pang-apat? Alam mo po to, Lolo Faustino? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Kinwento ko naman po sa inyong nakita ko. Dahil ang pag-apat na lang ang hinihintay namin para simulan ang paghihiganti. Ikaw ang magiging mitya sa buhay ni Armando para makaganti ako sa kanya. Pati na rin sa kanyang ama na si Raul. Yun po ang kinukwento niyo sa akin, tama? Ano pong gagawin niyo? Alam namin na aalukin ka ni Armando bilang maging asawa niya para magdala ng kanyang magiging anak na siyang papasahan ng mana at responsibilidad para mag-alaga na rin ng mga aswang kung sakaling mamatay na siya. Po, wala pa rin po ako maintindihan. Hindi kayang tanggapin ang utak ko to. Pag inalok ka niya ay pumayag ka, Ineng. Ayoko po. Ayoko maging asawa ng sakim sa kapangyarihan at yaman. Pumayag ka dahil sa gabi ng ritual ng pag-iisang dibdib nyo, tatapusin natin siya, pati na rin ang mga aswang. Bakit mo tinutulungan si Lolo Faustino, ate? Ikaw ba ang anak niya? Hindi ako, pero ako ang inutusan ng anak niya na pansamantala siyang tingnan at bantayan habang may mga hakbang din siyang ginagawa. Pababagsakin natin si Don Armando? Oo, para matigil na rin ang pagpatay sa mga inosenteng tao para ipakain lamang sa mga alaga niyang aswang. Sige po, tutulungan ko kayo alang-alang sa mga inosenteng namatay dahil sa pamilya nila. Naging isang tahimik na kasunduan yon sa pagitan naming tatlo. Pagbalik namin sa mansyon, walang mga tao kundi kami lang ni Ate Helena. Ang sabi niya, baka naglilibot na naman daw sila sa buong lugar para maghanap ng ipapakain sa mga aswang. Noong mga oras na yon, gusto ko na lang umuwi dahil pakiramdam ko anumang oras ay mamamatay na ako doon. Hindi ko inalis sa utak ko lahat ng sinabi nila sa akin. Kinabukasan, tama nga ang sinabi ni Ate Helena. Dahil pagkatapos mag-almusal, ipinatawag ako ni Don Armando sa opisina niya. Ipinatawag niyo raw po ako, Don Armando. Bubo ka. May gusto akong ialok sa'yo. Ano po yun? Ito. Basahin mong nilalaman yan. Para saan po? Gusto kitang maging pang-apat na asawa. Kapalit na malaking halaga na pera. Ano ho? 5 milyon, Vivian. Kailangan mo lang akong bigyan ng isang lalaking anak. Pagkatapos noon, pwede ka nang umalis dito at mamuhay na normal. Kalimutan mo ang lahat ng mga pangyayari dito. Kapag po nabigyan ko na kayo ng anak, pwede na akong umalis? Oo. Dahil yun lang naman ang kailangan ko sa'yo kung papayag kang maging asawa ko. Bakit hindi na lang po ang iba niyong asawa? Tatlo naman po sila, di ba? Hindi na sila po pwede. Dahil meron na silang mga kanya-kanyang responsibilidad. Isa pa, ang kailangan kong magdadala ng anak ko ay bata at sariwa pa. 9 na buwan lang naman ang kailangan mo tiisin, Vivian. Kahit pagkapanganak mo, pwede ka nang umalis. Sige po. Basta magiging totoo kayo sa pera. Huwag kang mag-alala at hindi naman ako manloloko ng tao. Ibibigay ko rin sa'yo kagad ang bayad kapag nasiguro ko nang makakabuo na ako sa'yo. Sige po. Payag ako. Ang bilis po naman yata pumayag. Hindi mo man lang ba kailangang basahin ang kontrata? Hindi na. Basta para sa pera. Gagawin ko. Kung ganoon, 3 gabi mula ngayon, magaganap ang isang ritual para sa pag-iisang dibdib natin.
Alam ko naman na may alam ka na kung ano ang nasa ibaba at kung anong klase ang nilalang na inaalagaan ko. Kaya sana sa gabi ng pagkakasundo natin, huwag ka na magulat sa kung ano man ang pwede mangyari. Opo. Abot langit ang nararamdaman kong kaba ng mga oras na yon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Isang nang uuyam ng ngiti ang isinalubong ni Ate Carol sa akin na hindi ko lubos akalain na matanda na pala. Tinanggap mo ba ang alok ni Armando? Ikaw na nga ba ang magiging pang-apat? Sige, tingnan natin kung ikaw nga. Tumigil ka, Carol. Kung may binabala ka, wag mo nang ituloy kung ayaw mong ikapahamak mo yon. Oras na galawin mo si Vivian. Ako mismo ang magpapakain sa'yo sa alaga mo. Hindi ko na sila pinansin. Dumiretso lang ang tingin ko kay Ate Helena na marahang tumango sa akin. Ibig sabihin, yun na talaga ang simula ng lahat. Dahil din sa pinaghahandaang ritual, ilang gabi silang hindi umalis. Ang sabi ni Ate Helena, ginugutom daw ang mga aswang para sa gabi ng ritual. Kapag naglaway ang mga aswang, pag nakita ako at pinalibutan ako, ibig sabihin, hindi ako ang napili at kakainin nila ako. Takot na takot ako sa tuwing naiisip yun. Sa ikatlong gabi, ang gabi ng ritual. Ilang oras bago yun, sa kalagitnaan ng pagtulog ko, ay bigla na lang akong nagising sa isang maingay na kaluskos. Pagmulat ko, nakita ko si Ate Caroline sa paanan ng kama ko. May hawak na martilyo. Ate Caroline, anong ginagawa mo? Bakit may hawak kang martilyo? Para saan yan? Hindi ka na sana nagising para wala nang maging ingay. Mas padadaliin ko lang naman sana ang buhay mo. Dahan-dahang lumapit sa akin si Ate Caroline. Mahigpit ang hawak sa martilyo at unti-unti itong inaangat. Hindi ka na sana pumayag sa alok ni Armando. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang pagpayag sa gusto niya. Isa ka nga rin namang nasilaw sa pera, no? Gusto mo bang matulad kay Bernadette? Gusto mo rin bang mamatay sa kwartong to kung saan ko siya pinatay? Hindi. Ayoko po. Sige, kung gano'n ay bibigyan kita ng pagkakataong umalis bago pa mahuli ang lahat. Tumakas ka at huwag mong ituloy ang ritual. Hindi mo rin naman sigurado kung magiging hinirang ka eh. O magiging pagkain lang ng mga aswang. Pero naka-oo na po ako kay Don Armando eh. Kaya nga tumakas ka na lang kung ayaw mong patayin kita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Caroline? Itigil mo yan. Pinapatawag ka na ni Isadora sa baba. Ilang oras na lang ay magsisimula na ang ritual. Kailangan nang maghanda ni Vivian. Ay, kahit kailan talaga sagabal ka sa mga plano ko, Helena. Mabuhay man si Vivian ngayong gabi, makakahanap pa rin ako ng paraan para patayin siya pagkatapos. Bago mo pa magawa yun, uunahan na kita. Sige na, bumaba ka na. Siyang pumatay sa dapat na ika-4 na asawa ni Don Armando? Oo, siya. Dahil ayaw niya ng kaagaw. Bumangon ka na dyan. Kailangan mo na maghanda. Ito ang itim na bestida. Suotin mo. Gaya ng napag-usapan natin. Ngayong gabi, matatapos ang lahat. Naiintindihan mo ba? Oo, Ate Helena. Mag-ayos ka na. Ilugay mo lang ang mahaba mong buhok. Babalikan kita rito pagkatapos ng 20 minuto. Sige. Sinuot ko ang ibinigay niyang itim na bestida na umabot hanggang sakong ko ang haba. Hinayaan ko ring nakabagsak ang mahaba at itim kong buhok.
Bumalik nga si Ate Helena sa sinabi niyang oras. Bumaba kami at pumunta sa likod ng mansyon. Madilim ang bakanting lote. Pero may isang pabilog na itim na kandila sa gitna. Kung saan nakatayo sa loob si Don Armando. May hawak na lumang libro. Nang lumingon siya sa akin, tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Walang itim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Oras na, Vivian. Isadora, hiwaan mo na ang pulso niya na makapagsimula na tayo sa ritual. Lumapit ka sa akin, Vivian. Magiging masakit yan, pero tiisin mo lang. Napaungol ako sa sakit nang hiniwaan niya agad ng blade ang pulso ko. Umagos agad ang dugo roon at tumulo sa lupa. Agad akong iginiya ni Ate Helena papunta sa gitna ng bilog. Kaharap si Don Armando. Handa ka na ba? Hindi ka na makakaatras. Handa na po. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang palad mo at na makapagsimula na tayo. Inabot ko sa kanya ang palad ko tulad ng sinabi niya. Maya-maya pa, mula sa dilim, naglabasan ang mga aswang na may madidilaw na mata. Naglalaway ang mga ito. Parang gutom. Diretso ang tingin nila sa akin na para akong pagkain. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko nang umatras at tumakbo na lang. Pero alam kong mas magiging delikado para sa akin yon nung mga oras na yon. Palapit sila sa akin. Saksi ang dilim at lupa. Ang apoy para sa pag-iisang dibdib na ito. Tanggapin ninyo ang alay para maging hinirang na ikaapat na asawa ko na siya magdadala ng susunod na lahi ng mga pinuno. Ako si Armando, ang kasalukuyang nakaluklok, ang mag-aalay ng dugo para sa pagpapatunay na handa na ako at ang magiging asawa ko. Sumagot ka, Vivian. Tinatanggap mo ba ang lahat ng maaaring maging kapalit nito? Oo. Hayaan mong pumatak ang dugo mo sa lupa at pati na rin sa pahinang ito ng libro. Iyan ang magsisilbing selyadong kasunduan para sa pag-iisang dibdib na ito at mapatunayan na ikay pumapayag sa lahat ng bagay nito. Lumingon ako kay Ate Helena. Marahan siyang tumango sa akin at dahil doon ay malakas kong itinulak si Don Armando palabas sa bilog na apoy. Ano ginawa mo? Bakit mo ako tinulak? Mawawala ng bisa ang ritual. Yun nga ang point. Putang ina mo! Sinasayang mo ang lahat ng pinaghirapan ko! Ano itong ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Ang mga aswang ay katakatakang pinipigilan ni Ate Isadora na lumapit sa akin dahil nagwawala ang mga ito. Mula sa dilim, nakita kong naglalakad si Lolo Faustino, bit-bit ang 2 container ng gas. Tinatapos na namin ang lahi mo, Armando! Sa'yo na matatapos ang lahat ng ito! Sino ka? Hindi kita kilala. Kung inaakala ninyong matatapos niyo ako, hindi yun magiging ganun kadali. Sino ba kayo sa inaakala ninyo? Hindi mo ako kilala, pero kilalang kilala ko ang ama mo. Alam mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Pinatay niya ang asawa ko at pinakain sa mga demonyo ninyong alaga. Wala akong pakialam. Maaaring nararapat lang yun sa asawa mo kaya ginawa yun ng ama ko. Nararapat? Walang kapatawaran na ginawa niya, kaya sa'yo ko ipaparanas ang sakit na ginawa niya sa akin noon. Hindi ka pa ba natatakot sa mga alaga ko? Kayong dalawa ni Vivian ay ipapakain ko dyan. Isadora, pakawalan na ang mga yan. Tumitig si Ate Isadora sa kanya hanggang sa dahan-dahan nitong sumunod. Hindi niya pinakawalan ng mga aswang. Hawak niya pa rin ang mga tali nito. Pero humahakbang siya papalapit sa direksyon ko.
Halos maihina ako sa pinaghalong takot at kaba na yun na ang magiging katapusan ko. Pero laking gulat ko nang huminto siya sa tapat ni Don Armando. Tinitigan niya ito ng malamig. Pasensya na, Armando. Pero hindi mo ako kakampi rito. Anong sinasabi mo? Tayo ang magkasangka rito. Sila ang kalaban natin. Ano bang ginagawa mo, Isadora? Nahihibang ka na ba? Helena, kumilos ka! Nabilog ko ba ang ulo mo, Armando? Tuso akong tao. Matalino. Kaya siguro nakuha kong loob mo. Akala mo kakampi mo talaga ako? Hindi! Araw-araw habang malapit ka, habang sabay tayong humihinga sa iisang hangin, kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman kong buong pagkatao mo! Hindi kita maintindihan, Isadora. Asawa kita. Ano itong ginagawa mo? Helena, patayin mo ang traitor na to. Hindi Isadora ang pangalan ko. Ako si Dorothy. Habang buhay kong isusumpa ang lahi mo, Armando. Ako lang naman ang anak ng babaeng ginawang alay ng tatay mo. Araw-araw kitang pinapatay sa isip ko. Palagi kong iniisip kung paano kita papatayin. Mas masahol pa sa ginawa ng ama mo at sa ginagawa mo. At nandito kami ng anak ko para singilin ka sa utang ng tatay mong si Raul. Gulat na gulat ako sa narinig. Si Ate Isadora ang anak ni Lolo Faustino at matagal na nilang pinagplanuhan ang paghihiganti. Hindi talaga siya iniwan ng anak niya. May plano lang sila. Magbabayad ka sa sakit na dinulot ng pamilya mo sa amin ni tatay. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan ng ganid niyong angkan. Isinisigaw namin ang hustisya para sa lahat ng inosenteng pinatay mo. Hindi ba't katulong tinamang kita noon? Kayo nila Helena at Caroline. Pati kayo'y pumapatay. Helena, Paslagin ang traitor na ito at isama sa pagkain sa mga aswang. Bakit hindi ikaw ang gumawa, Armando? ano? Pati ikaw. Tinatraidor mo na rin ako. Baka nakakalimutan mo na matalik na kaibigan ko si Isadora. Hindi ba't sabay nga kaming pumasok dito sa mansyon mo? Si Caroline lang ang kakampi mo rito. Ang natatanging walang kayang iambag sa buhay mo, kundi ganda lang at kabataan. Hindi maaari ang lahat ng to! Pasensya na, Armando. Pero dito na mapuputol ang lahi mo. Hindi ako makakapayag! Ipakain siya sa sarili niyang mga alaga. Sa tanang buhay ko, hindi ko akalaing makakakita ako ng ganong eksena. Takot na takot si Ate Carol at nagmamakaawang wag namin siyang idamay. Sumusunod ang mga aswang kay Ate Isadora. Alam niya ang gagawin niya. Inilapit niya ang mga ito sa kawawang si Don Armando. Tinulungan ni Ate Helena si Lolo Faustino na ibuhos ang gas sa buong paligid. Agad kong kinuha ang isang kandila sa ibaba at nagulat ako dahil kumuha rin si Ate Carol. Mukhang nakikianib sa amin. Magpaalam ka na sa lahat. Sa lahat, Armando. Dahil hindi mo naman maisasama sa hukay ang yaman at kapangyarihan mo. Hindi rito matatapos ang lahat! Babalik ako! Babalik ako kayong lahat! Binuhusan siya ng gas ni Ate Helena. Yun na ang naging hudyat ko para itapon sa kanya ang apoy ng kandila. Agad siyang nagliyab. Sumabay ang sigaw niya sa atungal ng mga aswang na sinunog din namin katulad niya. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang sigaw nila, pero natupok sila ng apoy. Nanigas hanggang sa maging abo sila sa harapan namin. Sa wakas, natapos na rin ang lahat. Maraming salamat sa tulong mo, Bibian. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mauumpisahan ang lahat ng ito. Walang anuman po. Basta po,
nakamit niyo ang gusto niyong hustisya. Ayos na ho ako ron. Huwag ka mag-alala, Vivian. Babahagian ka namin ng yaman na galing din kay Armando at marapat lang din na itulong natin sa ibang yaman niya, lalo na sa mga inosente. Doon po natapos ang lahat, Paula and Popoy. Para akong nabunutan ng tinik nun. Si Ate Carol, bumalik ang dating itsura ng mamatay ang mga aswang. Matanda na nga pala talaga siya. Tulad nung sinabi ni Ate Isadora, binahagian niya nga ako ng pera. Medyo malaki ho kaya hindi ko na rin sasabihin kung magkano. Labis silang nagpasalamat sa itinulong ko. Makalipas ang 3 araw, naghiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Sina Ate Isadora at Lolo Faustino pagkasamang nagsimula ng panibagong buhay. Ganon din si Ate Helena. Ako po, bumalik po ako sa pag-aaral. Ginamit ko yung pera. Nakapagtapos na po ako at nagpatayo ng sarili kong negosyo. Bago ko po tapusin ang sulat ko, gusto ko lang po sanang mag-iwan ng isang katanungan na sana ay masagot ninyo. Kung kayo po ba ang nasa sitwasyon ko nung mga oras na yon, tutulungan niyo po ba sila Lolo Faustino at papayag na maging pain? Sana po, sagutin ninyo ako Lagi po kasi akong nakikinig dito at lagi rin akong nagbabasa ng comments. Maraming salamat! Aswang Radio. Pao, bakit ganon? Parang ayaw ko sanang matapos ang story ni Sender Ang dami nangyari. Yes! Pero parang bitin pa rin. I feel you, boy. Sino mag-aakala na ang laki pala ng twist ng story na to at napanganga talaga ako. Wala na akong masabi. O, di ba? Ang galing din ang gumawa ng kwento ni Tatang, no? Yes. Si Isadora pala ang anak niya. Pa-suspense. Akala ko, ipapakain niya na sa mga aswang si Vivian. Magpapakilala lang pala talaga siya kung sino siya. Yan naman pala. Siya raw si Dorothy. Nakakawindang! Mind blown talaga ako sa eksenang yun. Alam mo yung mga taong bida-bida? Parang ganun siya Oo nga, pero natutuwa ako kasi ginamit ni Vivian sa tama, 'di ba? Yung perang binigay sa kanya. Ay, syempre. Oo. Yun na lang ang pinakamagandang gawin doon. Knowing na galing din talaga sa masama yung pera. Si Carol kaya, feeling ko pinambili niya ng sandamakmak na skincare yung pera to stay young and beautiful. Feeling ko rin. Pero Pao, gusto kong malaman kung anong sagot mo sa tanong ni Vivian. Para bago sana natin tapusin ang segment na to, ay may makasagot naman sa tanong niya. Kung ako siya, bilang mabuti rin naman akong tao, yeah. Siyempre, tutulungan ko rin sila. Tutulungan ko rin sila. Kung para din naman yun sa hustisya ng mga inosenteng tao na namatay, di ba? Basta ang natutunan ko talaga dito, Poy, kung kaya mo namang tumulong at matapang ka, bakit hindi mo gawin? Tama! At si Vivian, nagpakita rin talaga siya ng kakaibang tapang. Tama ka dyan. Na-conquer niya yung takot niya. Para lang matulungan ang mag-ama. At saka, wag din talaga tayo agad-agad maghusga No. na kaya sila pumayag para maging asawa ni Armando ay para sa pera. May malalim naman palang dahilan sina Isadora at Elena, di ba? Yes, tama. Kayo naman ang sumagot sa tanong ni Vivian, ha? Mga listener natin at magbabasa raw siya. Narinig nyo naman, di ba? Magbabasa raw siya sa comments. Yes! Hanggang dito na lang po kami ni Popoy. Hanggang sa susunod na kwentong aswang na may kaunting chismisan. Pero may aral. Dito lang yan sa Aswang Radio. Aswang Radio.